Hi, magandang morning po sa inyong lahat. Hello po. Alam niyo po ang pag-uusapan natin ay yung tungkol dun sa tenga ng mga bata. Dok, yung anak ko, yung ear canal niya ay amoy kanal. Amoy kanal na ear canal talaga, ha? Alam niyo po yung tenga natin. Sabi nila kapag may sumasakit dyan ay hindi naman yan delikado. Ganyan. Huwag kayong mabahala. Hindi yan kagaya ng ipin na kailangan yung ipin natin ay kailangan palinis natin ng every 6 months. Pero yung tenga, totoo naman nga pala yun, no? Hindi naman yan kailangan linisin every 6 months or every year. Kasi yun daw pong tenga natin ay may self-cleaning. Yung balat na sa pinakabalat ng ear canal, yung pinakabalat niya, ang patubuyan palabas. So lahat ng dumi dyan palabas. Kapag nagsasalita, umunguya, yung mga earwax or mga dumi doon palabas. Tapos kapag intact naman yung eardrum or tympanic membrane, hindi naman yun mapapasok doon yung dumi, di ba? So, kaya lang may imamarites ako na medyo nakakatakot. No? Kasi sinasabi nila kapag masakit ang tenga naman, huwag ka masyadong mabahala yan, wala yan. Pero ito, merong mga taga-American na mga Pilipino na American na pumunta, walang magawa sa pera, nagpalinis ng tenga, ayun. Dumugo yung tenga ng bata kaya nagpunta sa akin. At napapansin ko yung mga bata sa klinik, kung sino pa yung sobrang linis sa tenga, siya pa yung laging nasa klinik at may problema ang tenga. Sobrang linis kasi. Kasi nga 'di ba wala na siyang earwax, so lahat ng dumi makakapasok na doon sa loob. Ayan. So yung kikwento ko, yung nakakatakot ay yung 26 years old na nagkaroon ng brain abscess. Kasi hindi natin masisisi, wala kasing minsang perang pang pa-check up. Tapos clueless na ganun na pala kalala. Umabot na siya sa magpa-CT scan yung 26 years old, may nakalagay brain abscess. Tapos nung nakita ko yung CT scan, kasi kakilala ko lang yun sabi ko, naku, kailangan seryosong gamutan ito, baka nga i-repair ka pa sa neurologist o kaya sa neurosurgeon para tanggalin yung abscess. So hindi pa rin ginamot, ayun, namatay. Nag-collapse, kumalat na yung nana sa utak. Yung isa naman, 16 years old na bata, ganun din, namatay biglaan. So akala nila mala Isabel Granada o FPJ na aneurysm yung sakit. So hindi na nila pina-autopsy, tinanggap na lang nila na namatay na yung bata. 16 years old female. So kaso nakipagmaritesan kasi ako, alam niyo po mahilig tayo makipagmarites, Sabi ko, simple lang yung tanong ko Mami, ano po ang naobserbahan nyo dun sa anak nyo na yun na namatay na 16 years old? Few days or few weeks bago siya mamatay. Alam nyo ang sabi ng nanay, Dok, sumasakit po yung tenga. So, alam nyo na. Di po ba? Yun. So, tayo po kasi pag naglilinis ng tenga, kailangan dun lang sa labas. Huwag masyado yung sobrang linis, no? Tapos kapag na-poke nyo yung tympanic membrane o yung eardrum, kusa naman po yung gumagaling kung maliit lang yung butas. Pero kapag na-poke mo yung eardrum, sobrang lalim ng tusok mo doon ng earbuds mo, nabutas mo ng bongga yung eardrum, papalitan yun, bibili sa Ace Hardware ng bagong eardrum, tapos ipapalit. Charot lang, no? Surgery yun, tympanoplasty, papalitan yung tympanic membrane. Ayan po, kasi natuwa ako dun sa nanay, sabi niya, Dok, yung ear canal ng anak ko ay amoy kanal. Good morning po.